What's up mga langga? Good morning po sa inyong lahat. So for today's video mga langga, ito po yung araw kung kailan babalik na po kami sa bukid, sa Cebu mga langga. So nandito kami sa Baybayon, sa Baybayin mga langga dahil ihahatid kami ng kapatid ko. So since maghahatid po kasi siya ng kanyang mga anak na doon nag-aaral sa Buena Vista, Bohol, ay makikisakay na lang po kami mga langga. So sa mga oras na to ay masyado pa po talagang maaga, na sa mga alas 5 pa po yata ng umaga mga langga. So ayan, naghihintay kami mga langga na dumating yung mga ibang kasama namin. So maya maya ay nakasakay na po kami dito sa bangka or sa pump boat na dinadrive ng kapatid ko. So hindi po kanya to, sa kanyang amo po to mga langga. Ito po yung pangisdaan nila, or ito po yung sinasakyan nila kapag pumapalaot sila or mangisda po sila mga langga. So ngayon ay maghahatid siya ng mga ng kanyang mga anak papunta sa Talibon. Nakikisakay na lang po kami, kasama po sila Marilyn at yung kapatid po ni Muna na si Angela, na sa Buena Vista, Bohol din po, na nakapangasawa. So doon siya na malagi at dinala niya po si Muna doon dahil ang sabi ay ipaparehistro daw po nila dahil malapit lang po yung Bien Unido sa kanila mga langga. So ayan, kung napapansin nyo po ay medyo madami po kami dahil may iba pong nakikisakay din, kaya sakong-sakto po yung dami namin sa pump boat mga langga. Malungkot po ako dyan mga langga kasi aalis na naman, uuwi na naman kami at babalik na naman po kami doon sa bukid at medyo matatagalan pa bago ako makabalik dito sa aming munting isla mga langga. Siguro kung papalarin at magkakaroon tayo ulit ng pamasahe at panggastos ay makakabalik tayo next year. So sana bigyan tayo ni Lord ng maraming blessings at bigyan niya tayo ng kalusugan, no, para makauwi ulit tayo dito sa susunod na taon mga langga. So ayan, kasama ko sila Marilyn, ayan si Muna mga langga, at yung kapatid niya, yung ate niya. Bali sumunod kay Angeline, di ba si Angeline, tapos meron pang isa si Angela, tapos si Angelo, tapos si Muna. So si Angela po yung niya, sinamahan niya, at ayaw ng papa niya na sumama si Muna sa amin. Hindi na pumayag yung papa niya mga langga. Doon pinasama sa kapatid niya. Kaya hindi po ako lumapit dyan kay Muna kasi nasasaktan ako. Kasi panigurado pagdating ko doon sa bukid, mamimiss ko sila ni mama. Pareho sila ni mama, hindi sila sumama. Si mama ganun din, ayaw pa niyang bumalik sa bukid dahil na-miss daw niya yung isla. So ayan, malapit na po kami sa Talibon mga langga. Sobrang lungkot ko po ng mga oras na yan kasi nga babalik kami, umuwi kami papuntang Bohol lang. Sobrang saya, ganun talaga, no, siguro pag makabalik ka sa hometown mo masaya, pero kapag babalik ka na kung saan ka nakatira ngayon ay malungkot na naman kasi iiwan mo na naman yung mga mahal mo sa buhay, yung lugar na mahal mo, yung ganun ba. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa, doon tayo pinalad sa ibang lugar mga langga. Kaya tanggapin na lang natin sa ating loob. So minsan-minsan ay nakakamiss talaga. So ayan, fast forward tayo mga langga. Pagdaong ng pump boat na sinasakyan namin sa Talibon ay meron namang mga tricycle. Sumakay agad ako. Ayoko makita na umalis sila, si Muna, sila Marilyn, kasi nakakamiss talaga masakit sa puso ba yung banding ba, no? Kaya ayan, sumakay na kami ni Insik dyan sa tricycle na yan. Nagvo-voice over lang po ako kasi yung driver may music yung kanyang tricycle. Alam nyo naman na iniiwasan natin, ulitin ko po, iniiwasan po natin magkaroon ng violation. Kaya po baka nagtaka kayo bakit lagi kong bino-voice over. I-voice over ko po talaga mga langga pag may music or pag maraming tao na iba't iba yung sinasabi, baka magkaroon tayo ng violation. So iniingatan po talaga natin na magkaroon ng violation kay YouTube dahil ito po yung isa sa nakakatulong sa
So ayun mga langga, nakarating na po kami dito sa Getafe Port. At bago po kami mag-aabang ng aming sasakyan, or 8:50 pa po kasi yung biyahe namin sa ticket. Tapos kain muna kami. Kaya umalis kami ng bahay sobrang aga, tapos hindi pa po kami nakakain. Sensya na po, talagang ano ako ngayon, namalat, na ano ako, napagaw. Pagkutsara lang. So ito yung aming pagkain. Meron kaming tinulang bangus at saka atay. Ayan. So yan lang naman mga langga. Kanira siguro madam. Sa soft drinks ni madam. So kain muna tayo mga langga. Ayan, kasama ko of course ng aking isik. Mahaw. And, ha? Mahaw. Meron kami bangus, rice, at saka atay. So pagkatapos namin kumain mga langga, dumiretso na kami dito sa waiting area. Kasi yung aming schedule ay 8. Tapos masyado pang maagas mga oras na yan. Kaya pagkatapos namin kumain ay mabilisan kami pumunta dito sa waiting area para kapag nag-announce na yung guard na dumating na yung sasakyan namin, ay makakaalis kami agad, no? So ayan, fast forward ulit, andito na tayo, andito na yung sasakyan namin mga langga, at nakapasok na kami dito sa loob. Naglakad pa po kami ng medyo malayo-layo talaga, kasi malayo yung entrance, mula entrance papunta doon sa pinaka-bangka talaga, or pinaka-ferry boat. So ayan, yan po yung sitwasyon, yan po yung itsura ng loob. May mga upuan po yan, medyo madami din yung pasahero ngayon mga langga. Siguro umuwi din to sa kanila or pabalik na naman ang Cebu. Tapos na-board ako, sobrang nalungkot din ako sa loob. Tapos ang init doon sa loob. Kaya ayun, lumabas ako sa may parang yung parang veranda or terrace nitong bangka ba, itong ferry boat, para makalanghap ng hangin, kasi talagang naninikip yung dibdib ko ba. Pag ayoko talaga ng ganito, yung uwian ba, ayoko ng uwian kasi nalulungkot ako. Kaya may lumabas ako dito, nagbuni-muni, nanonood sa dagat. So, mabuti na lang at salamat kami sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng magandang panahon. So, hindi ba, napaka-aliwalas ng ulap at napaka mahinahon ng dagat. So inigaya ng nararamdaman ko sa mga oras na to, na talagang nag-aalim puyo, nag-aalim puyo yung yung lungkot tsaka pangulila sa dibdib ko. Mabuti na lang kasama ko si Insik na talagang inaano niya ako ba, pinapa-intindi niya sa akin, or sinasabihan niya ako ng mga magagandang salita para mapawi yung lungkot ko. Kahit pa paano, nakakatulong din. So ganito talaga ang reality ng buhay. Marami tayong gusto na hindi pwede, diba? So yun. Hello mga langga. So andito na ako sa Hilton Port, Lapu-Lapu City mga langga. Hinihintay ko pa si Insik kasi nag-aabang siya ng sasakyan namin papuntang Mandawi. So lang namin, panaog pa lang namin po sa nasakyan namin na ferry boat. So naghihintay muna ako dito kasi sobrang init mga langga, sakit ng ulo ko. Tapos maghahanap tayo ng sasakyan puntang Katmon. So hi mga langga, andito na po kami sa bahay, kakarating lang po namin Insik. And ayun, sobrang nalibago po ako mga langga. Nakarating kami ng maaga mga langga kasi nakalis po kami doon ng madaling araw pa din. Sobrang aga namin doon. Grabe, ang dami kong mga bungang araw mga langga kasi sobrang init sa isla. Pero kahit ganun pa man, kahit mainit, mahirap, mahangin, pero hindi pa rin matatawaran yung saya kapag nakauwi ka sa sarili mong lugar mga langga, yung mga sa hometown mo ba, kung saan ka lumaki, sa nahubog yung mga pangarap mo, yung ganun ba.
Grabe, nakakaano mga langga. Pagdating ko sa bahay, mga langga, alam nyo ba? Sobrang naninibago ako. Kasi, usually, ang ingay ni Muna, kahit hindi yun makapagsalita ng maayos, pero maingay. And of course, si Mama. Kaya pagdating ko dito mga langga, naiyak talaga ako, promise. Kasi gustong-gusto ko talaga sanang dalhin si Mama ulit dito. Gusto kong dalhin ulit siya pabalik namin kanina. Pero ayaw muna niya. Kasi gusto daw muna niya magstay doon sa isla. Na-miss na daw niya yung bahay niya doon, yung kubo namin, yung mga tao doon. Tapos si Muna din ay hindi talaga pinasama ng papa niya kasi isinama nung kapatid niya, yung si Angela, punta sa Buena Vista, Bohol at paparehistro daw doon. So, bale, kasama din yung papa niya. Parehistro daw si Muna para binyagan. Hindi ko na lang pinigilan mga langga. Kaya nalulungkot din ako kasi si Mama na lang mag-isa doon. May kasama naman po siya, yung kanyang pinsan na matandang dalaga. Tapos meron din akong half brother doon, si Inko Erwin. So sila yung iniwanan ko kay Mama. Kasi kahit anong dala ko mga langga, ayaw muna talaga niya sa Mama. Kasi na-miss daw niya yung buhay doon. Na-miss niya yung lugar, yung weather, yung bahay niya, kubo niya. Kaya gusto ko naman po talaga siyang dalhin ulit. Di naman pwede yung kagustuhan natin yung pairali natin kasi hindi naman tayo yung nagdadala ng sarili niya. Kaya hinayaan ko na lang po. Kakamustahin na lang po natin siya from time to time. So, sobrang naawa po kay Mama kasi gustuhin man niya na huwag muna akong bumalik. Gustuhin man niya na doon muna ako. Pero hindi naman pwede kasi nandito yung anak buhay namin. Gustuhin ko din po sanang magstay doon ng matagal. Hindi din pwede kasi wala naman akong magagawa doon. Wala akong hanap buhay doon. Wala kaming pagkakakitaan doon. Mahirapan lang kami pareho. Isa dito, makakapaghanap buhay kami, makakapag-vlog ako. Kasi doon mga langga, sobrang hina ng signal. Hindi ka makapag-upload. Kaya ito mga video ko na to ay late upload talaga. So siguro ito mapapanood nyo. Andito na kami sa bukid. Kauwi na. Kasi ngayon pa lang po talaga ako nakapag-upload dahil wala pong internet connection doon na malakas. So ayun. Pagdating ko dito mga langga, naiyak talaga ako. Grabe. Kasi naninibago ako. Kasi kapag umaalis kami ni Insik, sakit ang dibdib ko. Kasi kapag umalis kami ni Insik, tapos pag punta kami bayan, like for example, bayan, sa lungsod, pagdating ko dito, may sasalubong, andyan si Muna. Sasalubong sa amin, si Mama. Talagang nanibago ako mga langga. Pagpasensyahan nyo na. Doble yung pagka-miss ko kasi na-miss ko sila. Tapos na-miss ko din yung lugar na iniwanan ko, yung isla nga. Kasi sobrang ikli lang talaga ng panahon ba. Sobrang marabang kakadating ko lang doon tapos kinabukasan uuwi na. Yung ganun ba? Kulang. Pero hindi naman tayo na magstay doon ng matagal. Kasi pareho kami mahihirapan, walang maghanap buhay. Kaya, yun, nabi ko kay Mama na uwi na lang. Gusto ko nga sana siyang dalhin. Pero ayaw niya.
kasi doon daw muna siya. Nalulungkot lang ako para sa kanya. Okay sana kung andun si Muna. Ang kaso lang, dinala ng ate niya. Kasi paparehistro daw. Yung ate niya nasa ano lang kasi. Nasa Buena Vista, Bohol lang. Malapit lang sa Bironido. Malapit lang sa bayan namin. Na ano ako, namalat ako mga langga na kasi iba-iba yung weather doon. Minit, uulan na naman. Back to reality na naman tayo.